Mga kasama na yung buntag, mayong adlaw Domingo. Kami yung tanan, adlaw Domingo karang February 16, 2014. Kay belated happy Valentine's Day sa mga nag-celebrate silang Valentine's Day. O yun, belated happy Valentine's Day. Sa mga related day, ito, muna kita happy Valentine's Day. Hello, mayong buntag sa 44 ka mga barangay nindok na yan sa Iligan, sa mga kasiglit na napit naman sa mga bikirabang ng ating syudad. O kutib sa mga bitang Silvia, mayong buntag kanya tanan ngayong adlaw Domingo. Kabagyapon nato ang atong mag-inusarang Kuya Walter sa 5 Mechanism Infantry Battalion aron mga tag sa ato ang mga updates karong buntaga o ingon man ato ang mga upcoming na mga activities na gikan sa 5 Mechanism Infantry Battalion. Kuya Walter, ngayong buntaga. Anong buntag sab kasamang GC? Mayong buntag sa ato ang si Mechanized Infantry Brigade Commander Magbalantay Purpose, si Colonel Dino Tituares sa ato ang mapalanggaon kayo Battalion Commander sa Port Mechanized Kalasag Battalion, si Lieutenant Colonel Danilo G. Ibon sa ato ang Civil Military Officer kay Sir George Bernesa na the birthday gahapon kasamang GC. Belated happy birthday. O sa ato ang 41st Mechanized Infantry Company Commander na si Captain Lolito Sarila, sa ato ang 43rd Mechanized Kasangga Troopers, at sa ato ang Company Commander si Captain Juan D. Bagato, sa ato ang 22nd Mechanized Bahunog Company nagipanguluhan ni Captain Alex Haiktin. May buntag sa inyong tanan, sir. Ang ato ading isgutan karon kasamang GC ang ato ang updates nga natagapang mga niaging semana sa ato ang kasandaluhan atong Pizza Desi alas 9 sa buntag, February 2014. Kini ang ato ang Port Mechanized in partnership kasamang GC sa atong LGU Barangay Tubod, Iligan City, Iligan Dental Society, Adventist Sanitarium Hospital, Iligan City Health Office, PDA, o ang Presidential Commission on Urban Poor conducted a civic action program sa Dunya Sipa Silvan Memorial School, Barangay Tubod, Iligan City, kasamang GC. Kini nga activity apil gyapon kini nga medical and dental services feeding nakabeneficiarya ni kasamang GC at 200 sa ato ang medical check-up. 300 ang nakabeneficiarya ni kasamang GC, mga tigulang o mga bata. Sa ato ang tooth extraction katong pag-ibot sa ngipon 50 kasamang GC, o 150 ang atong na-feeding dito sa Barangay Tubod kasamang GC. Okay. Kauban gini sa ato ang third cab na agyapon dito ang atong kasandaluhan sa third Cavalry Squadron. Atong Pizza Desi gyapon kasamang GC. Ang atong kasandaluhan kauban ato ang anti-drug and community empowerment Mr. Del Ria gakandak ani kasamang GC. Kakandak kita og mangrove tree planting dito gi hold sa Bayog Island kasamang GC katong apektado sa atong bagyong Sindom kore kasamang GC. Sa Barangay Naplanon, Iligan City, ang natanom ani nga mangrove kasamang GC 200 kabuk ang natanom sa atong kasandaluhan. Uban usab sa ato ang ni Mr. Rodel Ria Mengbuntag. Okay. O ato sa mga pizza kasamang GC ang ato mga kuan kita og pre-workout sa youngster, mga kabatanunan diya sa Purok sa Pagita, Barangay San Roque, Iligan City kasamang GC. Gahapon nga adlaw kasamang GC kung atong nainong demand na kita parade sa wide walk for Yolanda victims kasamang GC. Kini ang atong kasandaluhan ni partisipar kini kauban ang Iglesia ni Cristo Worldwide kuan gani kasamang GC gapong adlaw dito sa atong First Plaza kasamang GC. Okay. Ato usab gapong adlaw usab kasamang GC gipanguluhan gini ni Ma'am Saavedra ang principal diya sa ato ang Suarez National High School. Kauban usab ang mga maestra ug mga estudyante mangrove tree planting gapon kita sa Bayog Island kasamang GC. ug ang atong natanom dito 4,000 kabuk nga seedlings kasamang GC. Okay, so medyo iba ito ang tanong mo, Kuya Walter, no? Kagahapon siya, kagahapon February 15. So, sunod-sunod ang ito ang mga tree planting activity karon, Kuya Walter, no? Correct ka kasamang GC kay atong kung nandun mo na to nga sunod-sunod ang ato ang ubabot nangabot ng mga bagyo
ug nibalik na pud ang atong adlaw nga murag na init-init na pud muna nga Okay. continue ang atong activities kasamang GC. Sunod-sunod ito ang mga frequenting activity ko ito na ba tayo gikuan ka rin gigol nga unsay ginaghamon o isa ka bulan na ba tayo gigol nga dapat mo ito ang tamnon. Correct ka kasamang GC ang atong ang atong mga eskwelahan karon gasunod-sunod ug pagtanom ang mga estudyante kay para kini kasamang GC gapon sa mga umaabot nilang mga anak, mga kapuhan kasamang GC. Okay. So, muna mo, so mo to ang mga mga activities last week sa 4th Mechanized Infantry Battalion na karon ato hisgutan tiyaw po ang ato ang mga current activities sa inyong unit. Correct, ang ato gyapon kasandaluhan kasamang GC ug kauban ang atong mga kapulisan 24/7 kini nga conduct og checkpoint kasamang GC. Kung makita na to ang approaching pa lang diri sa ato ang pag-approach pa lang nato sa Iligan City ug paggawa sa atong Iligan City doon na kita gibutang ba ang mga checkpoint para masiguro na to ang seguridad sa atong siyudad kasamang GC. Okay. Og ang ato dang 4th Mechanized Battalion diya sa Kampinte padayon gyapon kasamang GC sa atong 5 position kada Martes, Huwebes ug Sabado. Kapadayon gyapon kita sa atong 5 position diya sa ato ang 4th Mechanized Battalion diya sa ato ang plaza kasamang GC. Og hangyo na ang tanan nga mo appeal kita sa ato ang 5 position diya kada alas 5:30 sa adlaw nga Martes, Huwebes ug Sabado kasamang GC. Okay, di ba sir na ato may cancel tayo session like dito sa Linamon, wala na mo tayo schedule? Wala na atong i-cancel kasamang GC kay tungod nga Sa kadaghan mga activities. sa kadaghan nga activities kasamang GC. Okay. Og maayo daw nga pagpamina daw og may birthday kay Ate Lisa Dumaging da sa birthday niya karon kasamang GC atong i-greet siya da sa Campito Suarez kasamang GC si Ate Lisa Dumaging, happy birthday dati. Okay, happy birthday sa mga nag-birthday sa ilang nga matahon karong adlaw o belated happy birthday sa mga nag-birthday nga tuwing February 14, especially kay Mami Zinaida Padilla. Happy birthday o sa mga nag-birthday karon o nag-birthday tomorrow advance, happy birthday. Ay belated happy birthday pa daw kasamang GC kay Mama Rosemary Sabidra atong principal da sa Suarez National High School. Birthday daw niya gahapon kasamang Okay, GC. happy birthday kay Ma'am Rosemary Ann Saavedra, ang ato ang school principal sa Suarez National High School. O belated happy Valentine's Day man sa ato mga teachers pedra sa SNHS. Og ang kini nga sunod nga kini army recruitment kasamang GC ato kining kuan kay Nova. Siya na mag-discuss ani kasamang GC. Okay, so daghang salamat Kuya Walter alang sa itong mga updates ug sa itong mga current activities sa ito ang mga kasundaluhan gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion og ito ang hisgutan karon doon na tayo recruitment kung kisat mo buhat mahilong sundalo og bisag unsang course ang inyong gigraduatan so pwede mo din so giudot pa ni Kuya Brian ang ato ang mayang buntag sa ato mga estudyante ng mga nag-institute dira sa kuan sa kampo. Okay, sa ato nang hisgutan Kuya Brian, good morning, happy Sunday morning at ang hisgutan pa rin yung pag-uusapan natin sa Body Army recruitment. Okay, so Jesse Chris, magandang umaga sa iyo. Before that, bago ko discuss yung sa army recruitment, nagatingin ko muna yung kasama natin ngayon, si Miss Aisa Magallanes, the head of the ABS-CBN sa actually dati siyang sa GIWI, but lingkod ka Paminda Foundation Corporation. Blue moon na siya maka-visit. Minsan lang siya maka-visit. Before, sige, after nun, discuss natin yung army recruitment, right? Oo. Okay, so speaking of army recruitment, paano po ba maka-join or paano po ba pwedeng maka-apply yung mga bagong graduate or mga naka-graduate na for 2 years ngayon pa lang na gustong mag-apply sa AFP? Okay. So actually kasi nag-start pa to ng January 31, 2014. Bago lang actually. At saka yung recruitment na to is ginanap to sa may Camp Kutaw, Cesar Sangan, Labangan, Sandianga del Sur. Okay. So bali since na under kami ng 1st Infantry Division, kami ay nag-iimbita sa mga aspiring
applicants na gustong gusto sumali sa Philippine Army para sa pagiging candidate soldier. Okay. Oh, yes, discuss natin yung basic requirements for the pre-screening ng pagpasok sa sundalo. Okay. Before siguro yung basic requirements for the pre-screening, Kuya Brian, first day pa lang po ng recruitment last January 31. So ngayon is February 16 until ngayon, hanggang kailan po ba yung pwede sila maka-apply? Actually, tuloy-tuloy po yung recruitment na yan eh. Hanggang ngayon. Yeah, hanggang ngayon. Kung magkakaroon man kung matatapos man yung recruitment, mag-asabi man sila agad na magbababa sila agad ng message sa amin, natapos na yung recruitment. So, hindi namin kami mag-disseminate ng ganitong idea ba. So, discuss natin yung mga basic requirements, no? So, ang basic requirements is yung 18 to 26 years of age. Actually, itong age na to nabago na to. Dati kasi, nung time ko is 18 to 21 lang yung age na yun. 18 to 21 years. So ngayon, nabago na siya hanggang 26 years of age na. Tapos, discuss din natin yung height is 5 feet above. Ulitin ko po, 5 feet. Dati po kasi, sa babae po noon, 5'5", at saka sa lalaki is 5'7". Okay. Actually, bago lang natin na-interview yung bagong kakagraduate lang. Tapos Okay. yung isa, wala na ba yung dito? Yung unang na-interview natin, 5 feet yung 5 feet lang yung height niya. So, ito po yung 5 feet is both babae at sa lalaki po ito. Okay. So, katong mga mga nagtaas 5 feet na may chance. Yes, na sila chance. Okay. Tapos, but before that, mag-take sila na exam na yung Philippine Army Aptitude Test Battery. Okay. So, dapat aabot sila ng score na 80 and above. So, hindi na mahirap, di ba? So, dati, akala mo, medyo mahirap yung pag-exam. Pero sa ngayon, maano na po yan, kaya na exam. Yung exam pala is contents of, yung logics, English, Filipino. Madali lang naman siya. Okay, so, yun yung pangatlong requirements. Yun yung pangatlong requirements. So, syempre, kasama din sa requirements yung physical appearance. Ito yung without obvious physical deformities. Yung dinidiscuss dito na deformities is yung may mga, hindi ko alam kung ano sa Bisaya yung parang yung mga napilayan dati, so nagde-deform na yung mga siko nila, mga ganun bagay na. Okay. So, sunod Yung mga may tattoo. Yes, bawal po yung may tattoo. Okay. Kasama din yan sa basic requirements, dapat wala pong tattoo yung isang applicant. Sa kahit saan pa man po yan, kahit po nakatago pa po yung tattoo nyo, makikita po rin po yan. Okay. Tapos isa pang natin is yung walang ear piercing or kahit na siguro sa butas sa dila. Okay. Dapat babae lang po yan, hindi naman po nagbubutas yung mga lalaki, diba? Tapos yung no pineal implant. So alam mo ba kung ano yung pineal implant? Ano yung no pineal implant? Actually, yan yung paglalagay ng like, ito kasi example yung petroleum jelly, mga ganun ba, na nilalagay sa ilang bahagi ng katawan ng isang lalaki. Bakit ba kasi nilalagyan? Hindi ko rin alam, Okay. Kaya naman tayo magagawa dyan kasi yun yung nila. Pero sa mga aplikante, inuulit ko lang po, pag pupunta po kayo sa kampo or sa Major Cesar Sangan, Labangan, Zamboanga del Sur na kampo o sa First Division, tanggalin nyo na po yung mga dapat tanggalin. Kung may mga ear piercing po kayo, dapat pagalingin na po yan. Tapos yung mga pineal implant, dapat tanggalin na rin po. Kasi once na makita po sa inyo yan, automatic disqualified po kayo. Okay, so isa sa mga requirements din Kuya Brian, bawal yung high blood. Syempre, dapat naman bawal talaga ng high blood kasi once na nag-PFT, nag-physical fitness test, Dapat normal blood pressure. dapat blood pressure. Kasi once na halimbawa is ang, yung dugo na 120/80 ba yun o 120/90? Yung ganun na ng dugo. Normal. Hindi, normal ba yun? High blood man siguro. Hindi normal. Actually ako, 100/70 lang ako. Kulang pa daw ako sa dugo eh. Okay. But anyways, yung 120/over 90 na yun,
is masyado na siyang mataas kasi pwede kang mag-back down sa in terms of kasi yung nga pala pinapaalala ko lang doon sa mga aplikante doon, dapat mag-prepare kayo for the push up, sit up, and 3.2 kilometers Okay. takbo. So sa mga yan, kapag high blood ka, syempre hindi mo sila ma-perform ng tama ba? Okay. So, Kuya Brian, when you say not colorblind, ano ba ibig sabihin yan? Okay, so ang colorblind is ito yung may mga color ka na hindi basta-basta ma-identify. Actually ang Kulay ng ano? hindi katulad nun kasi Kulay, anong klaseng kulay ng? like sa sa medical lang yung actual ito yung nakakala mo to, but Okay. sa experience ko is magtitingin ka sa isang kulay which is may nakasulat na number doon. Pero kung dahil colorblind ka, hindi mo na nakikita yung number. Medyo mahirap i-explain, that ganun yung yung idea niya. Actually yung pag hindi mo siya makita, ibig sabihin colorblind ka. Actually sa isang bilog, maraming kulay, tapos may nakasulat dyan. Kung ako, dahil hindi mo ng colorblind, nakikita ko siya like number 9, sabihin ko number 9. Anong kulay ng dugo? Hindi siya kulay dugo. Meron na kulay. Anong klaseng kulay? Kulay ng dugo ba? Ang titignan? Kulay ng balat? Kulay ng dugo? Ano ba? Naka lang siya sa parang notebook lang siya, tapos may nakasulat na color, mga ganun. Saan ba galing yung kulay na yan? Anyway, okay, not colorblind. Yes, colorblind. Next, dapat yung good dental health. Yes, dapat good dental health ka din. So, yung good dental health, pinapaalala ko lang po ulit, yung may mga kulang po sa ngipin, Dagdagan na. Yes, in short, papustiso na po sila. Okay, pero pustiso pala. Pwede naman pustiso. So, ang isa pa rin, isang din is yung may mga siya yung ngipin na pwede pang papasta, gawin na po nila. Tapos, isa pa rin yung palinis, yung oral prophylaxis ba yun? So, hindi ako nagkakamali. Tapos, ano pa ba? Dapat single. Dapat single. Dapat dapat siya? Dapat walang anak. Tapos dapat wala ring asawa yung papasok, no? Okay. Dapat requirements po yan kasi iba po yung ini-embrace nila na military professionalism. Yung pag in-embrace niyo po yan, kailangan talaga na medyo may mga kakalimutan tayo mga bagay para lang sa ating bayan, no? Actually, balik tayo dun sa sa colorblind. Gusto mo talaga yung colorblind? Oo. Kaya lang yung colorblindness is the inability to distinguish the difference between certain colors. Ano ba ibig sabihin nun, sir? Mga certain colors, certain colors, yes. Meron tayo ngayon, may red, may orange. So, ma-identify pala yan. Ma-identify mo siya. Kapag ito nakikita mo to, like ito, siguro hindi na nakikita ng ating mga tagapakinig, pero ito nakikita mo siya. Syempre. Ayan, katulad niya, ibig sabihin, hindi ka lang colorblind. Okay. So, yun isa sa mga basic requirements is not colorblind. Yan. Dapat not colorblind. Colorblind. Katulad ito, yan. Kita mo siya, nakikita mo pa yung mga pero sa ibang tao kasi, hindi na nila mabasa. Okay. Ayan yung mga medyo mahirap na test sa pagpasok sa pagiging sundalo. Pag hindi na talaga nila basa, ito automatic disqualified pa lang. Okay, so yun pala. Naku naman tong color na to. Okay, so after single and without a child, dapat. So, no pending case in court. Syempre, dapat tayo, pag pumasok tayo ng sundalo, aplikante tayo, dapat wala tayong mga kaso, di ba? Murder ako, di ba? Mamatay tao, tapos mag-a-apply ako. Siyempre, hindi na po pwede yan. Dapat malinis din yung dignidad ng isang aplikante pagpasok sa isang sundalo. Okay, so yun yung basic requirements for the first meeting. Okay, so first step lang yun. Yun yung first step. Yun yung basic requirements sa kailangan. May additional requirements pa. Meron pa. Actually, meron talaga. Actually, yung mga naikinig ngayon, i-prepare nyo na yung mga sinasabi ko, no? Mamaya, ulitin ko ulit yan. Isulat nyo. Isulat nyo. Isulat nyo sa mga ito, pag pumunta kayo sa campo, sa 1st Infantry Division, magdala na po kayo ng birth certificate. Automatic dapat from NSO.
Okay. So dapat, tapos with official receipt actually. So, yung mga nandito sa Iligan, pwede silang dumiretso dun sa Fort Mechanics Infantry Battalion sa Camping Toy. Actually sa Camping Toy is natas lang kami na mag-disseminate ng So, electronic. i-forward nyo dun sa sa division. Sa ngayon wala pa kaming na mag-forward sa division. So ina-advise namin na dumiretso na agad sa iba para mas mabilis yung process. Kasi halimbawa, kung dito nila i-process sa Mas amin, matatagalan kasi hihintayin pa yung iba. yes, tama. Okay. Kaya dapat, ang advice ko lang sa mga interested talaga, dapat pumunta na kayo agad sa 1st Infantry Division sa Sambanga del Sur. Okay. So, Kuya Brian, kung may mga basic requirements tayo, bakit may mga additional requirements pa? Yung additional Saan po requirements, yung gagamitin yung yung additional requirements is for the, para sa background ng nyo. Okay. So, kung mag-a-apply ako, sisiguraduhin ko na kumpleto ako lahat ng basic requirements, tapos iba yung dadalhin ko rin additional. Yes, so actually yung dadalhin mo, yung sinasabing additional requirements na yan, ayun yung dadalhin mo kapag ikaw mag-a-apply dito. Okay, so birth certificate. Birth certificate, tapos yung Birth certificate yung original o galing from NSO? actually pwede idalhin mo yun na yung original. So i-advise naman kasi kapag katapos Kasi may nakalagay dito from National Statistics Office. original talaga yan, dadalhin mo talaga yan. May birth certificate. Yung talagang luma, iba yung sa NSO kulay yellow. Tapos may talagang luma na parang 3/4 yata yun ng bond paper. Pero parang hindi na tinatanggap yun. Basta naabutan ko, may mga kasama ko aplikante na hindi na tinatanggap yung mga ganun. Dapat Grabe na pa rin talaga ng limang ganun. hindi kasi yung iba kasi galing nga sila sa ibang lugar. Since na ako taga Makati lang talaga ako, madali ako nakakapag sa mga requirements ba. Pero yung nung naabutan ko, na-experience ko is kailangan talaga ng galing sa NSO. Okay, so klarin natin, birth certificate from National Statistics Office with official receipt. Binabayaran kasi yan, so hindi dapat tanggalin yung resibo. Dapat hindi tanggalin yung resibo. So, saan nga pala na yung nakukuha to, Jessica, yung birth certificate? Actually, hindi ako familiar sa Pala mo sa NSO office, ilahang office bago na wala na dito sa Tibangan, na dinhi sa may pala extension mo na siya kasi ng JB na ang bagong NSO kanang going ka to dito sa may City Hall sa likod. Kung sakay ka o ka ng Dalcarmen ka naman. Okay. In front sa bagong Zoe Cafe. Harin ha yung bagong NSO. Okay, so sa mga naikinig, inulit ko, dun nga po sa may Palau Extension sa may malapit sa may Zoe Cafe. So, aside sa birth certificate form 137, Form 137 or transcript of records. diploma, High school or college. Yung sinasabi dito sa mga naikinig na yung high school or high school is kailangan high school graduate. high school graduate ko Tinatanggap dapat. kahit high school graduate lang. Actually yun, pag pinatanggap sa high school, naman ko lang po na pinatanggap sa high school graduate is yung nakapag-test na yung may mga skills. Kahit hindi nakapag-college yung 4 years graduate. Pwede po. Pati yung kahit hindi nakapag 2 years na college. Pwede. Pero What unit yung required? saan? Sa 2 years? 2 years college is 72. Pero, ang nga doon is yung sa high school, nire-remind ko lang, ang mga high school students, ay mga high school graduates, is pwede sila mag-apply kapag meron na silang take na test, like mga skills na electrical. Like vocational course, ganun. Pwede yan. Okay, so Kasi usually, yung mga high school graduates na sila skills na, di ba? So, ngayon, pagpunta nila doon, dapat kompleto na pa rin sila sa gamit, no? Sa mga gagamitin nila. So, aside sa birth certificate from NSO form 147 transcript of record, ano pa po ba yung mga additional requirements natin? At syempre, dapat kailangan nyo ng isang 2x2 picture with name tag. Sa mga nakikinig ulit, yung name tag na sinasabi is kapag pag nagpa-picture kayo sa kahit saan mga photography na establishments, magsabi kayo na kailangan may name tag. Isulat yung pangalan ninyo, no? Isulat yung pangalan. Yung isang 2x2, hindi naman dapat kailangan na isa lang yun. Mag-produce kayo ng mga 6 o something ganun. At least 6
ka mga 2x2 Oh, 6 na pictures. 2x2s kasi yung isang ano dyan is para sa isang folder, yung sa Okay. isa naman sa isang folder. Ganun po kasi yung nangyayari dyan. Okay, so of course mga valid IDs man lang. Opo, dapat magdala tayo ng valid IDs. Sa mga nakikinig, inuulit ko yung mga additional requirements, which is yung talaga yung kailangan nyo kapag pumunta po kayo sa 1st Infantry Division. Magdala po kayo ng valid ID na kayo po ay talagang pagkaakalan lang sa inyo, yan ang po talaga kayo. Okay. Yun nga, 2x2 picture. Okay, so Kuya Brian, dun sa mga hindi nakaabot kanina sa pinag-usapan natin, uulitin na siguro natin yung basic requirements para talaga makuha nila yung ano yung kailangan i-prepare nila, especially yung mga basic requirements. Okay. So, sa ating mga tagapakinig, ulitin po natin, pakilista lang po, no, ng mga basic requirements. Unahin ko na po yung 18 to 26 years of age. Ulitin ko, 18 to 26. Ang height po is 5 feet flat o 5 flat. Dapat po nakapag-exam na rin ng Philippine Army Aptitude Test Battery with the score of 80 above. Physical appearance without obvious physical deformities, no tattoo, no ear piercing o walang anumang butas sa katawan ninyo, no pineal implant, normal blood pressure, not colorblind, good dental health, single and without child, and no pending case. Okay, yun yung 12 basic requirements natin. So, yun yung kailangan ninyong i-prepare, and sa mga additional requirements natin, Kuya Brian. Okay, so additional requirements, babanggitin ko po ulit, listan niyo po ulit. Birth certificate from NSO or the National Statistic Office, POR or the transcript for records, and Form 137 for high school, and then with your test the skills, and then the 2x2 picture. Wag lang po mag-produce ng isa, kailangan po kahit at least 6, and the valid IDs. Okay, so yun po yung mga additional requirements natin. And for more information, saan po sila pwedeng bumisita? Saan sila pwedeng mag-contact? Anong number po yung pwede nilang i-dial o tatawagan? Okay, so sa mga nakikinig, ito na po yung pinaka-iuntahin nyo. Actually, ito yung pinaka-iuntahin nila. Okay daw. Please call or text to the OG1 1st Infantry Tabak Division Philippine Army Hotline 0908-811-9322. And for the Globe is 0917-703-4866. Ulitin ko po. Sa Smart 0908-811-9322. Okay, so Globe 0917-703-4866. Okay, hindi yan pag textmate kayo dyan. Yan pang Sara kayo hindi yan pang textmate. For more information din sa mga gusto mag-apply sa Army, so yun yung mga number na pwede nyo pero of course yung mga yung mga nakikinig lang na walang mga malay natin, may mga walang cellphone, pwede kayong bumisita sa Kampintay. Yes, pwede kayong pumunta sa Kampintay para ma-guide namin kayo kung saan ba yung Kampintay? So actually yung Kampintay base po yan sa Barangay Suarez, Iligan City. Sa barangay pala na. Hindi nagtatanong lang kasi yung iba, diba? Saan ba yung Kampintay? Sa Barangay Suarez po yun. Tapos, unahan na siya sa simbahan actually. Wala ka na sa balay Malayo man sa inyo Okay. Okay, so yun po yung mga requirements na kailangan nyo i-prepare para dun sa mga gusto mag-apply sa pero ngayon po, hanggang ngayon, patuloy pa rin po yung mga patuloy pa rin silang tumatanggap. And of course, meron na po bang mga nag-apply? Actually, meron na rin nag-apply. At saka, remind ko lang pala. Meron na pala yung mga naka-display na tarpaulin, meron po tayo nun. Okay. Kita natin yun sa plaza, diba? Meron dyan, diba? Isa. Nandun na po agad yung mga basic requirements and additional requirements. Tapos, yung iba nasang pasin sa plaza? Actually, nasa yung iba nasa Nangka, nasa may Tabuluan. Nangka is Baluyan. Baluyan. Basig namin yung nakikinig sa atin. Saan ba yung Nangka dito sa Baluyan? Sorry. Sa ibang namin, sa mga ibang locations ng tropa namin. Sa Baluyan. Sa Baluyan. Pero dito sa isa lang doon sa plaza.
ang sa iligan, hindi ko pa nakita yung iba, but ang nakita ko talaga is yung sa may plaza pa lang. Okay. So dito sa iligan, sa Baguio din, meron tayo. Sa Matundao, meron din. Meron yan. Sa Linamon, meron yan. Okay. Para ini-invite lahat natin ng mga aplikante, mga aspiring applicants para maging isang sundalo. Okay, so yun po yung medyo mahaba-haba yung ang bilis ng oras. Anyway, yun po yun na lahat. Wala na po akong itatanong. Baka meron po kayong mensahe na gusto iparating or additional information na gusto nyo iparating sa mga kaibigan natin. Okay, so Jess, before tayo matapos, gusto ko sana pasalamatan lahat ng stakeholders o mga partners namin sa pagkamit ng aming misyon na bukod sa panatilihin ng seguridad dito sa lugar ng Iligan at sa Lanao del Norte, natutulungan nyo kaming maisaayos at matulungan pa ang ating mga kababayan. So, in behalf of our battalion commander, siya po ay lubos na nagpapasalamat at lubos na umaasang patuloy ang inyong mga suporta. Sa mga stakeholders like you, Jess, narito lang po ang 4th Mechanized Infantry Battalion magbibigay serbisyo sa abot ng aming makakaya, and then salamat. Okay, daghan kayo salamat Kuya Brian sa 4th Mechanized Infantry Battalion alang sa to ang mga sa to ang paghatag og mga kasayuran palabot niya itong mga buot mag-apply o buot mga manghimong army. So wala na tayong igong oras mga kasama, nagdumano na sa tahang sa sunod Domingo, sa samang oras sa mga programang kalasag ng mamamayan at kauban yung hapon ng ato ang mga gikan sa 4th Mechanized Infantry Battalion. Kasama mo sa serbisyo publiko, kini si kasamang siya si Chris Kinabato, tatak RMN.